Si Daryl ay dapat napatay pagkatapos ng pagdurusa ng gayong matinding pinsala. Kumusta pa rin siya? Nagpatuloy ang boses ni Sirs Evelyn sa samahan. Kita upang makilala si Daryl. Tingnan natin kung makumbinsi natin siya na pakawalan ang iyong lolo. Mayroong isang kislap sa mga mata ni Evelyn nang marahan niyang sinabi, Sirs, salamat sa pagsabi sa akin ng balitang ito. Nasusubukan ko siyang hanapin. Ibinaba na ni Evelyn ang telepono bago sumagot si Sirs. Dati, pinatawad ni Evelyn si Daryl sa kanya na nakaluhod at hinugasan din nito ang mga paa. Siya ay tiyak na mainggit Evelyn. Tiyak na pahihirapan ni Daryl ang mga bagay para kay Evelyn kung hihingi siya ng tulong sa kanya. Nakakahiya sa pangyayaring tinanggihan ni Daryl ang kahilingan ni Evelyn sa harap ng Sirs. Umaga kinaumagahan, pinakain ni Lily si Daryl ang sinigang bago nagmamadaling umalis para sa paaralan. Kumuha na siya ng 2 araw na pahinga upang pangalagaan ang Daryl at hindi na maantala ang kanyang mga aralin. Nakaramdam si Daryl ng kahabag-habag na nag-iisa sa bahay ngayon. Siya ay hindi kahit na magkaroon ng enerhiya upang mapawi ang kanyang sarili sa banyo. Ayon sa manumanong Infinite Elixir, si Daryl ay magiging mahina sa unang 3 araw pagkatapos ubusin ang 9 Resurrection Pill habang unti-unting inaayos ng pill ang kanyang patlang ng enerhiya. Gayunpaman, siya ay ganap na mababawi sa ika-4 na araw. Ngayon ay pangatlong araw na. Kailangan lamang magtiis ni Daryl ng 1 araw pa bago bumalik sa kanyang karaniwang aktibong sarili. Tanghali na at ang pantog ni Daryl ay nasa mga limitasyon na nito. Sa sandaling iyon, isang tunog ang nagmula sa pinto ng kwarto. Kilabot. Naisip ni Daryl na bumalik si Lily, ngunit nang siya ay agad na natigilan sa paglingon. Isang magandang ginang na may isang kaakit-akit na figura ang lumakad sa silid na may mas nakahahalina na pulang buhok. Si Evelyn iyon. Natauhan si Daryl at nagtatakang tumingin kay Evelyn. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Si Evelyn ay walang sinabi kahit isang salita sa kanyang walang emosyong mukha. Pumunta siya kay Daryl at nagsimulang mag-frisk sa buong katawan niya. Sinabi ni Sirs kay Evelyn na binigyan ng principal ng Hexad School ang susi ng pribadong silid kung saan ipinakulong nila ang lolo ni Evelyn kay Daryl. Sa sandaling natagpuan ni Evelyn kung saan nakatira si Daryl, nais niyang makuha ang susi at umalis nang hindi kausap siya. Sampain. Hindi mapakali si Daryl nang maramdaman ang maselang mga kamay ni Evelyn na dumampi sa buong katawan niya. Ang patuloy na bango ng bango ni Evelyn ay napailang sa isipan ni Daryl. Nang maglaon ay tumigil si Evelyn matapos na hindi makahanap ng anumang bagay kay Daryl. Bumalik siya ng ilang hakbang at malamig siyang tinitigan. Nasaan ang susi? Nakaka-frustrate ito. Hindi ako makapaniwala na ang bastardo na ito ay walang susi sa kanya. Napaisip si Evelyn. Namula si Evelyn sa pag-iisip ng kanyang mga kamay na nagsisipilyo sa balat ni Daryl habang pinipisil ang kanyang katawan. Haha, kaya narito siya para sa susi. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa at tiningnan ang nakangiti si Evelyn. Itinago ko ang susi. Walang nakakaalam kung nasaan ito maliban sa akin. Kahit na ang aking asawa o ang aking biyenan ay hindi natagpuan ito. Halos namatay si Daryl sa entablado ng labanan para sa kina ito. Paano niya ito maipapanatili sa kanyang katawan? Itinago niya ito bago pa man. Sinadya ni Daryl na asarin si Evelyn at sinabing, Sigh. Hindi tama ang ginagawa mo dito, Miss Evelyn. Pagbarging sa aking silid at pag-frisk ng aking katawan. Maaari kang kumuha ng isang magarbong para sa akin. Mabuti na wala ang asawa ko sa bahay. Napakasama kung nakita niya ito. Vow-e. Namula si Evelyn nang maramdaman niya ang medyo pagkabalisa. Saan mo itinago ang susi? Bastard na to ay naiinis sa akin. Napaisip si Evelyn. Tumawa si Daryl at sinabing ang mundo ay talagang nagbago. Paano maaaring maging isang mapamilit kapag humihiling para sa mga bagay ng iba? Sile ikaw. Pinaghugasan mo ako sa iyong mga paa sa cave, naitala ito at na-upload din ito sa buong internet sa huling pagkakataon. Ngayon, dumating ka na hinihingi ang susi mula sa akin na may tulad na na pag-ugali. Makatuwiran pa ba ito? Naisip ni Daryl. Tatanungin kita ulit saan ang susi.
Dinilaan ni Evelyn ang pulso at naglabas ng isang punyal dati. Pinindot ito sa lig ni Daryl. Ibigay mo ang susi. OFT. Ramdam ni Daryl ang lamig ng talim sa kanyang balat. Hindi niya maiiwasan ang mga kilos ni Evelyn sa kasalukuyang kalagayan sa katawan. Dinoble ni Daryl at sinabi kay Evelyn, halika, patayin mo ako kung ganon. Kapag patay na ako, makikipag-usap ang emi-sex sa iyong lolo. Walang pag-asa para mailigtas mo ang iyong lolo sa oras na iyon. Napakatigas ng ulo mo pa rin. Gaanong itinulak ni Evelyn ang punyal sa liig ni Daryl at nag-iwan ng linya na duguan. Halika, gawin mo ito, malamig na sinabi ni Daryl. Siya ay tiyak na Evelyn ay hindi pumatay sa kanya. Ikaw, Lee. Kinagat ni Evelyn ang labi at pinapanatili ang sundang naririnig ang mga salita ni Daryl bago sinabi sa kanya kung mas mahinhin ang tono. Daryl, maaari mo bang bigyan ako ng susi? Natuwa si Daryl dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na naririnig ang Evelyn na nakikipag-usap sa isang banayad na pamamaraan. Ngumiti siya, tumingin sa kanya, at sinabing, sa wakas ay isang katapatan. Mabilis na kinuha ni Evelyn ang isang mansanas at isang fruit kutsilyo sa tabi ni Daryl nang matapos ang kanyang pangungusap. Paano ang pil ng epal ko para sa iyo? Kailan naging masunurin si Evelyn? Ito ay malamang na ang kanyang unang pagkakataon pagbabalat ng prutas para sa isang tao, tulad sinseridad. Gayunpaman, umiling pa rin si Daryl at ngumiti. Ayokong kumain. This bastard. Saway sa loob ni Evelyn. Nag-aalala siyang tinatapakan ang kanyang mga paa at sinabing, ano nga ba ang gusto mo? Hindi umimik si Daryl at pasimple siyang na-check out sa kanya. Tiningnan niya si Evelyn mula sa itaas hanggang sa ibaba na may isang mapang-aswang ngisi sa mukha. Si Evelyn ay mukhang bata, maganda at simpleng. Nakakaakit ngayon na nakasuot ng isang pares ng itim na maong anda sweatshirt. This bastard. Ano ang gusto niya? Napaisip si Evelyn. Ang titig ni Daryl ay nagpahiya at nagalit kay Evelyn na parang ang buong katawan niya ay nakulong sa ilalim ng kanyang titig. Gayunpaman, hindi niya kayang magalit sa ilalim ng ganoong mga pangyayari at simpleng tiniis. Derry. Napuno ng mga ngiti. Dati ay pinahihirapan ni Evelyn si Daryl nang gusto niya ang Heart of the Ocean. Paano niya kaya siya madaling bigyan ng susi ngayon? Binawi ni Daryl ang kanyang tingin at marahang sinabi, maaari kitang bigyan ng susi, ngunit kailangan ko muna umihi. Bagaman si Daryl ay isang walang kahihiyang tao, medyo namula pa rin siya matapos sabihin ang mga salitang iyon. Si Daryl ay nakahawak sa kanyang ihi sa buong maghapon at malapit na siyang sumabog kung magpapatuloy siya sa paghawak. Namula si Evelyn at masungit na sinabi, kung gayon umalis ka na. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Miss Evelyn, hindi mo ba nakikita? Paano ako pupunta kung hindi ako halos makagalaw? Ang ngiti kay Darius lumaki ang mukha habang nagpatuloy, ayaw mo bang patunayan ang iyong pagiging sinsero? Ngayon na ang iyong pagkakataon kaya tulungan mo ako sa banyo. Ano? Natigilan si Evelyn habang nakatitig kay Daryl sa hiya at galit. Hindi ako makapaniwalang nais ng bastardo na ito na samahan ko siya sa banyo. Gaano siya kahihiyang? Paano ako sasang-ayon sa isang nakakahiyang bagay? Naisip ni Evelyn. Si Daryl ay hindi nag-alala kahit papaano nang maramdaman niya ang galit ni Evelyn at dahan-dahang sinabi, binigyan kita ng pagkakataon. Ngunit dahil ayaw mo pa rin baka umalis ka na. Ko. Makikita pumunta sa washroom kapag ang aking asawa ay bumalik. Mangyaring isara ang pinto sa iyong paglabas. Voy. Galit na galit si Evelyn. Hindi siya makapaniwala na tulad ng isang walang kahihiyang tao ay maaaring mayroon. Gayunpaman, kung tatanggi siya ay walang ibang paraan para makuha niya ang susi. Si Evelyn ay nagangalit sa kahihiyan at nais lamang patayin ang bastard na ito sa oras na iyon. Hoy, hindi ko na ito mahawakan pa. Tinutulungan mo ba ako o hindi? Malakas na bulalas ni Daryl. Daryl ay hindi faking ito, siya tunay na hindi maaaring hawakan ito mas matagal. Huminga ng malalim si Evelyn mula sa paggangalit ng galit. Mabuti, bigyan mo ako ng susi kapag tinulungan kita sa banyo.
Walang pakialam na sinabi ni Daryl, siguro bibigyan kita ng susi kapag maganda ang aking kalooban sa sandaling tinulungan mo ako sa banyo, ngunit maaaring hindi ko rin ibigay sa iyo. Kapag hindi maganda ang aking kalooban, ang sigurado ay tiyak na hindi ko. Bibigyan ka ng susi kung hindi mo ako tinulungan ng sa banyo. Ang mga salita ni Daryl na ikinagalit ni Evelyn. Siya pinaghahanap upang pumakli, ngunit Daryl nagkaroon na sarado ang kanyang mga mata sa isang mayabang na paraan bago siya ay maaaring. Maaaring siya lamang stomp ang kanyang mga paa papunta sa Daryl at sinabi, fine, kukunin ko na matulungan ka. Tinulungan ni Evelyn si Daryl na magsalita habang nagsasalita. Hoy, hindi mo lang kayan hawakan ang mga braso ko. Kailangan mong balutin ang isang braso sa baywang ko kung papaano ako dapat maglakad. Bulong ni Daryl habang maingat siyang bumababa ng kama habang pinipilit na hindi muling buksan ang kanyang sugat. Pinigilan ni Evelyn ang kanyang galit habang marahang ipinulupot ang braso sa baywang ni Daryl habang inaalalayan siya ng kabilang braso. Hakbang-hakbang. Maya-maya ay nakarating sila sa banyo na namumula si Evelyn na nakapikit. Gayunpaman, hindi siya nakarinig ng anumang tunog ng aktibidad pagkatapos ng ilang sandali. Nagtataka na iminulat ni Evelyn ang kanyang mga mata at nakita si Daryl na nakatitig sa kanya na may isang pisngi na labi sa mukha. Bakit hindi naayos ng bastard na ito ang kanyang negosyo? Ano ang titig niya sa akin? Nakaramdam ng inis si Evelyn na wala ang malambing na ugali mula dati at marahang sinabi, ano ang meron sa iyo? Ngumiti nang walang magawa si Daryl. Paano ako dapat na umihi sa aking pantalon? Hindi ako naglakas loob na ilipat ang aking braso. Maaari mo ba akong tulungan i-unzip ang pantalon ko? Muling namula si Evelyn nang marinig ang mga sinabi ni Daryl habang sumisigaw, kumusta ka na ba sa impyerno? Hindi ko ginagawa. Napakasungot na bastardo, naisip ni Evelyn. Halika, gusto mo ba ang susi o hindi? Walang pag-asa na sinabi ni Daryl. Huminga ng malalim si Evelyn habang sinusubukang panatilihin kalmado ang kanyang emosyon. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, kinagat niya ang bala at dahan-dahang hinubad ang pantalon ni Daryl. Ramdam ni Evelyn na namumula ang mukha. Humugot si Daryl ng hininga habang hinahanda ang kanyang negosyo. Gayunpaman, hindi siya maaaring magpatuloy sa isang babae sa tabi niya. I cannot pity. Daryl pakiramdam na wasak. Bastos ka. Nagugulo ka lang ba? Malamig na sabi ni Evelyn. Galit siya nang hindi masukat. Hindi ba't sinabi niyang hindi na niya ito mahawakan? Ngayon sinasabi niyang hindi siya maihi. Ang bastard na ito ay malinaw na ginagawa itong sadya, naisip ni Evelyn. Nanginginig ang katawan ni Evelyn sa galit at parang sinisipa lang siya sa banyo. Ang mukha ni Daryl ay nanatiling walang malasakit. Ayos lang. Manatili lamang kami rito dahil tumanggi kang tumulong. Sasabog na sana si Evelyn habang nagmumula sa katawan niya ang isang pamamaslang. Gayunpaman, pinabayaan niya ang susunod na sandali. Hinabon ni Evelyn ang kanyang labi at sumipol sa ilalim ng nakangiting titig ni Daryl. Sweet tea. Masyado kang malambot, hindi ako nakakakuha ng reaksyon. Tumawa si Daryl habang inaasar siya. Sweet tea. Okay. CJ. Sa wakas ay nakapagpahinga si Daryl at nagsimula sa kanyang negosyo. Bumalik si Daryl at humiga ulit sa kama kasama ang suporta ni Evelyn. Sa sandaling iyon, si Evelyn ay lubos na namula sa kanyang mukha na namula ng isang kamatis. Huff! Ang bastard na ito ay sa wakas ay tapos na. Hindi may paliwanag na nahihiya si Evelyn sa kung ano na lang nangyari. Ang buong pagsubok sa banyo kasama ang bastardo ay tumagal lamang ng ilang minuto, ngunit parang ilang taon kay Evelyn. Bumalik ang katahimikan ni Evelyn at nang hindi tumingin kay Daryl ay sinabi sa kanya, maaari mo bang ibigay ang susi ngayon? Tiyak! Tumawa si Daryl nang makaramdam siya ng pag-refresh. Paghiga sa kama at mumiti sa kanya bago magpatuloy, ngunit kailangan mo muna akong tawaging mabuti na big brother. Ano ang sinabi mo? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Evelyn at mukhang mag-snap na siya. Paano siya tinawag ni Evelyn ng ganoong pangalan? Bastard ka, gusto mo bang mamatay? Sambit ni Evelyn habang napangisi siya. Hindi sinabi ni Daryl na walang salita at simpleng umiti ng isang smug expression.
Kinuyom ni Evelyn ang kamao, subalit hindi niya maipahayag ang kanyang galit kay Daryl. Kinagat niya ang labi at bulalas. Mabuti. Mabuti di. Namula ang mukha ni Evelyn bago pa man matapos ang kanyang mga sinabi. This bastard. Saway ni Evelyn sa kanyang isipan. Siya relented at struggled para sa isang sandali bago huli mahina na nagsasabi, magandang. Magandang Big Brother. Sapat na ba ito? Natuwa si Daryl habang tumindi ang ngiti sa mukha nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Evelyn na, napakagandang kapatid mo. Halika, sa oras na ito tawagan. Ako na pinakamahusay na Big Brother. Ngayon ay isang bihirang pagkakataon at pinlano ni Daryl na samantalahin ito. Ano? Galit na nakatitig si Evelyn kay Daryl gamit ang kanyang namumugto na dibdib at nanginginig na katawan. Para siyang sasabog. Binigyan ko ang bastard na ito ng 1 pulgada at gusto niya ng 1 milya. Labis na kinamumuhian ni Evelyn si Daryl, ngunit sumigaw pa rin siya ng Best Big Brother. Hindi. Pa rin kumbinsido si Daryl sa pagganap ni Evelyn. Kahit na tinawag iyon ni Evelyn kay Daryl, naramdaman niyang galit pa rin siya. Humiga siya sa komportableng posisyon, umiling at sinabi, medyo pa rin ako hindi nasiyahan dito. Kumusta mo akong paganahin ang parehong mga pangalan ng sabay-sabay? Nanginginig ang katawan ni Evelyn habang nakaturo kay Daryl at sumigaw ang. Daryl, tumatawid ka sa linya dito. First good Big Brother tapos best Big Brother. Kailangan ko ba siyang tawagan sa susunod na hubby? Napaisip si Evelyn. Tumawid sa linya. Tumawa si Daryl habang titig na titig kay Evelyn sa mga mata. Hindi ako tatawid sa linya tulad ng ginawa mo. Pinaghugasan mo ako ng iyong mga paa sa harap ng maraming tao. Naniniwala akong medyo mahinahon na ako sa iyo na isinasaalang-alang doon lang tayong dalawa. Walang pakialam ang mukha ni Daryl habang niluluwag ang kanya. Balikat at nagpatuloy, nasa sa iyo kung nais mong sabihin o hindi. Hindi kita pinipilit. Natigilan, nagalit, at walang magawa si Evelyn, ngunit sa wakas ay nahinahon siya at marahang sinabi, mabuting Big Brother. Best Big Brother, nasiyahan ka na ba ngayon? Mabilis na ibigay ang susi. Pakiramdam ni Daryl ay kontento at nakaka-relax na tila natutunaw ang kanyang mga buto. Talagang tinawag siya ni Evelyn ng maayos. Nasisiyahan si Daryl sa sandaling ito at nakangiting tumango. Nakikita ang katotohanan mula sa iyo, okay lang. Halika, hanapin mo ako bukas ng umaga. Pupunta kami sa Hexad School ng magkasama. Bukas? Nagulat si Evelyn at mariing tinitigan si Daryl. Ano ang kahulugan nito? Bakit bukas? Kalmadong tumingin si Daryl kay Evelyn at ngumiti. Bakit ganyan? Ang pagtingin mo sa akin. Huwag kalimutan na ang iyong lolo ay nakakulong sa loob ng Hexad School. Hindi ka makakaalis na magkasama at makatingin lamang sa kanya, kahit nabibigyan kita ng susi. Tamad na inunat ni Daryl ang kanyang katawan at nagpatuloy, kaya't walang point na bigyan ka ng susi ngayon. Sumama ka sa akin bukas at ilalabas ko ang iyong lolo. Say! Bumuntong hininga si Evelyn ng malalim. Parang sumabog siya at naiwang walang imik. Bakit hindi mo nasabi yan kanina? Hindi aliwin ni Evelyn si Daryl ngayon kung nalaman niya iyon ng mas maaga. Siya ay unang pumunta sa banyo, kasama siya pagkatapos ay tinawag siyang pinakamahusay na Big Brother. Si Daryl ay walang kahihiyang masamang mukha sa kanyang mukha habang siya ay nagkibit balikat bago sinabi, bueno, hindi mo tinanong. Barge ka lang at hiningi ang susi. Bukod dito, ikaw ang nagmamakaawa para rito. Hindi kita pinilit na gumawa ng kahit ano. Voy! Namula ang mukha ni Evelyn nang hindi siya makapagbalikan laban sa Daryl. Mabuti, papatayin kita kung maglakas loob ka ulit sa akin bukas. Humihimas si Evelyn, humakbang palayo, at lumabas ng silid nang matapos niya ang kanyang mga sinabi. Sa susunod na umaga, nasisiyahan si Daryl sa kanyang agahan sa pangangalaga ni Lily. Ang ganang kumain ni Daryl ay magaling bilang resulta ng mga masayang damdamin kahapon mula sa paggalaw kay Evelyn. Mahimbing pa ang pagtulog niya noong nakaraang gabi at nagising na parang nagre-refresh. Ang Infinite Elixir Manual ay totoong-totoo. Siya ay ganap na nakuhang muli makalipas ang 3 araw mula nang uminom ng 9 Resurrection Pill.
Naligo si Daryl pagkagaling ni Lily sa paaralan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto kaagad matapos niyang maligo. At magsuot ng palitan ng damit na nagmamadaling paglalakad kay Evelyn. Binabalaan kita, huwag mo akong guluhin ngayon. Mabilis na dalhin ako sa aking lolo, malamig na sabi ni Evelyn habang hinihila niya si Daryl sa Hexad School. Tuluyan na matandaan ni Evelyn ang kahihiyang na dinanas niya kahapon mula kay Daryl. Pinayagan ni Daryl si Evelyn na hilahin siya hanggang sa pasukan ng Hexad School. Sige, nasa pasukan na tayo ngayon. Tigilan mo na ang paghatak sa akin. Hindi tulad ng makatakas ako ni Daryl na nagmamaktol. Bumuntong hininga si Daryl habang nagsasalita. Ito ay ang recess at ang mga mag-aaral ay gumagala sa buong paaralan. Paano mailabas ni Daryl si Evelyn na ang pulang buhok ay napakatindi? Walang magawa na umiling si Daryl at sinabi kay Evelyn. Kumusta naman, hintayin mo ako sa labas? Hindi magiging malaking pakikitungo kung nakita ng mga mag-aaral, Evelyn. Gayunpaman, mahirap ipaliwanag kung nakita siya ng mga opisyal ng paaralan. Hindi, dapat ako sumama sa iyo. Huwag mo nang isipin na guluhin ako. Mariing tinitigan ni Evelyn si Daryl na walang puwang para sa talakayan. Matapos ang nangyari kahapon, si Daryl ay isang ganap na bastardo sa mga mata ni Evelyn. Hindi na siya naniniwala sa isang salita mula sa kanya kailanman. Ngumiti-ngiti si Daryl at sinabi, mabuti, ngunit kailangan mong sundin ang aking pamumuno kapag nasa loob na tayo. Kung hindi man, huwag mo nang isiping sumama sa akin. Pumayag naman si Evelyn. Susundin niya ang mga plano ni Daryl basta maabot lang siya sa kanyang lolo. Taliin ang iyong buhok at mag-akap, naiinip na sabi ni Daryl. Ang isang taong pula ang buhok na naglalakad sa paligid ng paaralan ay magiging masyadong halata. Sinundan ni Evelyn ang sinabi ni Daryl. Mayroong isang pribadong silid sa Hexad School. Ang layunin ng pribadong silid na ito ay upang magsilbing detention room para sa mga mag-aaral na lumabag sa mga patakaran sa paaralan. Nakulong si Sean sa silid na iyon. Ang pribadong silid na ito ay matatagpuan sa likuran mismo ng gusaling pang-akademiko. Dinala ni Daryl si Evelyn sa pamamagitan ng gusali. Narinig nila ang isang medyo, hindi magiliw na tinig na nagmumula sa malapit habang papalapit sila sa hagdan. Ay naku, hindi ba iyon si Daryl? Keith, hindi ako naniniwala na buhay ka pa rin. Ikaw ay tunay na isang maswerteng tao. Kumunot ang kilay ni Daryl at tumalikod. Nakangiting nakatayo roon si Kent na may ilang tagasunod sa likuran niya. Damn it, bakit ko nakakasalubong ang idong ito kahit saan ako magpunta? Naisip ni Daryl. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Kent at sinabing, medyo wala rin akong magawa tungkol dito. Hindi ako mamatay. Kahit na nagdusa ako ng gayong matinding pinsala. Nagsiselos ka ba? Naninigas ang ekspresyon ni Kent at wala siyang maisagot sa kanyang hindi nasiyahan na damdamin. Sa sandaling iyon, napansin niya si Evelyn at tumawa, sino ito? Ang iyong natitirang pagganap sa panahon ng Lions Slaughtering Conference ay dapat na naaakit nito. Kagandahan ng mga kababaihan sa mga panahong ito ay napakadali. Ang mga tagasunod ni Kent ay tumawa nang marinig ang kanyang mga salita. Bagaman ipinakita ni Evelyn ang kanyang sarili sa panahon ng Leon Slaughtering Conference, ang takip na nakatakip sa kanyang pulang buhok ay nagbago ng kanyang hitsura, kaya't hindi siya nakilala ni Kent at ng kanyang barkada. Hindi ka nais-nais ang ekspresyon ni Evelyn nang marinig ang kanilang pangungutya. Si Kent at ang kanyang gang ay matagal nang namatay kung mayroon pa siyang pag-iingat. Gayunpaman, matatagalan lang niya ito ngayon dahil narito siya upang iligtas ang kanyang lolo. Sumulyap si Daryl kay Kent at dahan-dahang sinabi, nagkamali ka. Personal maid ko siya. Hindi ba siya maganda? Si Daryl ay nagpapanggap lamang bilang karagdagan sa paggamit ng oportunidad na ito at inaasar si Evelyn. Ano? Personal na dalaga? Si Ken at ang kanyang barkada ay natigilan sa hindi makapaniwala. Sino ang maniniwala sa isang magandang tao ay lamang na isang personal na dalaga? Nagduda sila sa sinabi ni Daryl na humantong sa kanya na lumingon kay Evelyn at sinabing, halika, tawagan mo akong guro. Ikaw? Galit na galit si Evelyn na. Nanginginig ang dibdib kasabay ng mukha nitong agad na namula. Siya lubos ay napahiya at nagalit. Bastard na ito ay kumukuha ito masyadong malayo.
Bale na gusto ni Daryl na tawagan siya ni Evelyn na magandang Big Brother at pinakamahusay na Big Brother, ngunit ngayon siya ay sumusubok na kumuha ng 1 milya pagkatapos mabigyan ng 1 pulgada. Galit na galit si Evelyn mula sa marahang pagbuo ng galit sa kanyang katawan at nais na sampalin si Daryl. Gayunpaman, kahina-hinala kung susuwayin niya si Daryl na ibinigay ngayon ang mga pangyayari. Nagpumiglas sandali si Evelyn, ngunit sayang siya ay sumuko at masunurin na binulalas. Guro! Tumango si Daryl ng kanyang ulo sa nilalaman. Mabuti, tara na. Pagkatapos ay naglakad si Daryl papunta sa direksyon ng pribadong silid nang hindi lumilingon kay Kent at sa kanyang gang kasama si Evelyn na malapit na sumusunod. Damn! Siya talaga ang maid ni Daryl. Hindi ba siya masyadong maganda upang maging maid? Si Kent at ang kanyang gang ay na-freeze sa lugar at tulala na napatingin sa kanilang dalawa na lumayo pa. Tumagal ito sa kanila bago bumawi ang kanilang pandama. Partikular na tinitigan ni Kent ng mabuti ang magandang figura ni Evelyn mula sa likuran habang ang kanyang puso ay puno ng inggit at puot kay Daryl. Motherfucker! Hindi ako makapaniwala sa isang piraso ng basurahan tulad ng si Daryl ay magkakaroon ng gayong klaseng katulong. Hindi ko alintana na mawala ang ilang taon ng aking buhay upang siya ay maging akin. Naisip ni Kent. Sinuri ni Daryl ang kanyang paligid upang matiyak na walang tao sa paligid pagdating nila sa pasukan ng pribadong silid. Pagkatapos sinabi niya kay Evelyn, manatili ka dito, kukunin ko na kunin ang iyong lolo. Biglang nagalala si Evelyn. Bakit ako mananatili dito? Si Daryl ay prank sa kanya ng ilang beses kahapon at ngayon lamang siya sinamantala. Gusto ni Evelyn ng payback. Umiti si Daryl at hindi nag-aalalang sinabi, kailangan mong manatili dito at bantayan ang kurso. Ito ang Hexad School. Ano ang mangyayari kung may dumating dito? Bilang karagdagan, ipinangako mong makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa sandaling pumasok kami sa paaralan. Nakaramdam si Evelyn ng pag-aatubili, ngunit kalaunan, pinadyak niya ang kanyang mga paa at sumama sa plano ni Daryl. Hindi na nagsalita pa si Daryl at diretsong tumungo sa pribadong silid. Klang! Narinig ni Daryl ang malakas at matalim na clanking ng metal na mga chain nang siya ay pumasok sa silid. Ang pribadong silid ay hindi malaki na maihalos 100 square lamang at ang Sean ay ganap na hindi makagalaw mula sa pagkakadena sa isang poste sa gitna ng silid. Magulo ang balahibo ni Sean at gisi ang damit. Ang Golden Leon ng sektang walang hanggan ng sekte ay nasa isang mahirap na estado sa kanyang maluwalhating dating pag-uugali na nawala na. Mr. Featherstone. Tumingin si Daryl kay Sean at marahang binati siya. Inangat ni Zion ang kanyang ulo at mariing tinitigan si Daryl bago siya malamig na sinabi, kaya ikaw ang Leon Slaughtering Conference Champion. Tumango si Daryl at ngumiti. Sakto. Ang pangalan ko na. Daryl Darby. Masaya akong makilala, Mr. Featherstone. Klang. Nagpumiglas si Zion laban sa mga kadena bago kinunot ang kanyang kilay kay Daryl. Huwag mo akong subukang patagin, ikaw maliit na bata. Kung hinahanap mo ang banal na kasulatan, inirerekomenda kong sumuko ka. Patayin mo ako, pahirapan, o gawin ang nais mo. Kumala si Sean at nagbitiw ng hininga. Sino ang Aakalang ang Zion Featherstone, isa sa pinakadakilang mandirigma sa mundo ay mahuhulog sa kamay ng isang walang pangalan na bata. Nadama ni Daryl ang walang takot na ugali ni Sean nang humarap sa kamatayan. Ang matandang Panginoon na ito ay totoong nakabold dahil mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magbunga. Hindi nakapagtataka na siya ay isa sa 4 na hari ng tagapag-alaga ng sektor ng walang hanggan isang matapang na tao. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Zion. Matandang guro, huwag kang guluhin. Bakit kita gugustuhin na patayin? Narito ako para mailabas ka. Ano? Gulat na gulat si Zion nang sukatin niya si Daryl at sumunod sa tawa ng tawa. Huwag mo akong guluhin. Maliit na bata. Ilang dekada na ako sa mundo ng martial arts. Wala akong nakita dati. Nagpapanggap ka lang na nakakakuha ng banal na kasulatan, sa palagay mo mahuhulog ako rito. Si Daryl ay walang imik nang makita ang Sean na hindi naniwala siya pagkatapos ay naglabas siya ng isang pilak na token at winagayway ito sa harap ng Sean.
Matandang guro, kagaya mo rin na galing ako. Sa Eternal Life Palace Sect. Ito ang aking token sa pagkakakilanlan. Ang token na ito ay ibinigay kay Daryl Leicester bago siya umalis. Natigilan si Zion nang tumingin siya kay Daryl nang hindi makapaniwala. Ikaw ang Master ng Donghai City. Dati, inihayag ni Chester na mayroong isang bagong kandidato para sa Hallmaster ng Donghai City, ngunit hindi alam ng Sean kung sino ito. Hindi niya inaasahan na ang batang brat na ito ay magiging kanya. Tumango si Daryl sa ulo. Sa katunayan, ako iyon at hindi ganun. Sa katunayan, ang white-faced military advisor, si Chester Wilson at ako ay nanumpa na magkakapatid. Ano? Nagulat si Zion nang marinig ang mga salitang iyon. Si Chester ang pinakamataas na otoridad na direkta sa ilalim ng Eternal Life Palace Sectmaster. Ang kanyang posisyon ay nasa ibaba mismo ng Sectmaster, ngunit higit sa libo-libo sa sekta. Kahit na ang apat na mga hari ng tagapangalaga ay kailangang batiin siya ng may paggalang. Mahirap paniwalaan ang brat na ito sa harap ng Sean ay ang sinumpaang kapatid ng white-faced military advisor. Ang kalungkutan ni Zion ay agad na naging kagalakan habang tumatawa. After all this time, lumalabas na iisa ka sa atin, dapat nakita ako bilang isang biro sa iyo ngayon lang. Kinawayan ni Daryl ang kamay. Bukod doon, lumang master. Featherstone, naaalala mo ba na bumili ka ng isang godly pill sa panahon ng auction ni Roger? Ako ang taong nagligtas sa iyo nang mawala ng bisa ang pill at naging sanhi ng pagkalason mo. Wala kang malay kaya't hindi mo ako nakita. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Sean ay puno ng pasasalamat. Tumawa si Daryl habang naglalakad patungo sa Sean at pinakawalan ang kanyang mga acupoints. Sinimulan ng paggalaw ng Zion ng kanyang kalamnan sa kanyang muling pagkakaroon ng kalayaan habang naririnig ang mga tunog ng pag-crack sa buong katawan niya. Agarang nagmula mula sa isang malakas na aura siya. Damn, ang lumang master na ito ay may ganitong lakas. Lihim na nagulat si Daryl. Ang Zion ay umakyat lamang sa ranggo ng level 5. Master General sa panahon ng auction ni Roger, ngunit makalipas ang 2 buwan lamang siya ay naging isang level 5 Martial Marquis. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay totoong nakakakilabot. Hindi nakapagtataka na ang pamagat ng Golden Leon ay naging sanhi ng panginginig ng bawat magsasaka sa takot. Habang si Dari ay nagulat pa rin, si Zion ay nagtungo sa kanya at kinamayan ang kanyang kamay ng may pasasalamat. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, Mr. Daryl. Nasa iyo ang aking walang hanggang pasasalamat. Siguraduhin kong bisitahin ka sa hall at magbibigay sa iyo ng aking pasasalamat sa sandaling ganap akong gumaling. Kinawayan ni Daryl ang kamay. Lumang Master Featherstone, mayroon pa ring isang mahalagang bagay. Huwag sabihin sa kanino man ang tungkol sa aking posisyon sa Eternal Life Palace. Sekta, kahit na sa iyong apo. Mag-aaral pa rin ako sa Hexad School pagkatapos ng lahat. Huwag kang mag-alala, Mr. Daryl, hindi ko ito babanggitin kahit kanino. Tumango si Daryl at pumasok sa pangunahing paksa. Old Master Featherstone, mayroon kang supreme mystery script alinsunod sa 6 na sekta. Totoo ba ito? Umiti si Zion nang marinig ang mga salita ni Daryl at buong pagmamalaking sinabi, totoo ito. Kung hindi, bakit nila aayos ang isang malaking magkasamang pag-atake upang makuha ako? Ginamit noon ni Sean ang kanyang panloob na lakas upang basagin ang mga tanikala bago magpatuloy, ngunit bakit dinadala ko ang isang napakahalagang item sa akin? Kuna nakatago ang kasulatan sa isang nakatagong mga lokasyon. Mr. Daryl, 2 beses mo akong nailigtas. Dapat ay mayroon kang banal na kasulatan na itinago ko sa labas ng Donghai City. Eli. Ano? Ang mga labas ng bayan? Saglit na natigilan si Daryl na medyo hindi mapalagay at gulat. Ang matandang guro na ito ay totoong matapang. Hindi ako naniniwala na itinago lang niya ang isang mahalagang item. Nagpatuloy muli ang Sean, mayroong isang lambak sa mga bundok patungo sa hilaga ng Donghai City. Diyan isang bato na pagkasira sa lambak na ito. Tumingin patungo sa hilagang, silangan kapag nandoon ka at ang banal na kasulatan ay nasa ilalim ng pangatlong haligi ng bato. Pagkawasak ng bato, pangatlong haligi ng bato. Tahimik na binigkas ni Daryl ang lokasyon at naalala ito.
Ngumiti siya pagkatapos ng Sean at sinabi, "Salamat, Old Master." Featherstone. Halos malapit na ang banal na kasulatan. Maaari na akong magulat sa wakas. Sa Cult Mistress. Hindi mapigilang mapangiti ni Daryl nang maisip niya ang Cult Mistress. Si Daryl at si Ziona ay umalis sa pribadong silid pagkalipas ng 1-0 minuto. Si Evelyn na naghihintay pa rin sa labas ay nainip. Labis siyang masayahin at nasasabik sa sandaling nakita niya ang Sean at agad na hinawakan sa kanyang braso at bulalas, "Lolot." Naalala ni Evelyn na nasa Heksad. School pa rin siya na nasa ilalim ng impluensya ng 6 na sekta at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang pag-ugali ay talagang kaibig-ibig. Tama na yan. Hindi tayo dapat magtagal dito. Dali-dali tayo umalis, sabi ni Daryl habang naglalakad papunta sa pasukan ng paaralan. Sa wakas ay tumigil si Daryl nang umalis sila sa paaralan at ang pumasok sa isang liblib na eskinita. "Old Master Featherstone, dapat itong ligtas dito. Maaari kang umalis ngayon." Tumango si Zion ng ulo at magsasalita na sana ngunit. Nagambala si Evelyn sa pag-asenso at malamig na sinabi, "Sige, ligtas na ang lolo ko ngayon. Ikaw maaaring umihi." Damn. Inaalis na niya ako sa oras na makuha niya ang gusto niya, naisip ni Daryl. Nagkibit balikat si Daryl at umalis. Wala siyang oras upang makipagtalo kay Evelyn dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay na hinaharap na makuha ang banal na kasulatan. Tumingin si Sean kay Evelyn matapos makita si Daryl na matagal na nawala at marahan siyang pinagsabihan. "Evelyn, 2 beses nang nailigtas ng buhay ko si Mr. Daryl. Paano ka magiging bastos sa kanya?" Tinaasan ng kilay ni Evelyn at malamig na sumubo. "Lolo, bastard ang lalaking ito. Nag-ugali na ako sa kanya ngayon pa lang." Sa loob lamang ng 1 araw, inutusan ng bastardo na ito si Evelyn sa paligid at pinahiya siya ng maraming beses. Ang pinakapangit na bahagi ay sinamahan pa siya ni Evelyn sa banyo. Hindi makakalimutan ni Evelyn ang kahihiyang dinanas niya sa buong buhay niya. Nais niyang patayin si Daryl kung hindi dahil sa katotohanang kailangan ng kanyang lolo na magpahinga pagkatapos na mapalaya. Dapat isaalang-alang ni Daryl ang kanyang sarili na maswerte na pinakawalan siya ni Evelyn. Makukuha ni Evelyn ang kanyang bayad sa paglaon sa mga bundok sa hilaga ng Donghai City. Si Daryl ay naglalakad sa daanan ng kagubatan sa napakalaking bundok na ito ng mag-isa habang sinasamahan ang tunog ng mga insekto at ibon sa kanyang paligid. Madilim ang kalangitan at parang ulan na, ngunit medyo mainit pa rin ang panahon. "Halika, mabilis na umulan." Pinahid ni Daryl ang pawis sa kanyang ulo. Ang panahon ay sobrang init at inaasahan ni Daryl na mabilis na bumagsak ang ulan upang siya ay lumamig. Si Daryl ay nakadama ng kaunting pagkalungkot sa sandaling ito sa palagay niya ang lugar na nabanggit ng Sean ay madaling hanapin, ngunit nalaman niya na talagang mahirap ito sa kanyang pagdating. Damn it, ang mga bundok na ito ay malaki. Paano ko mahahanap ang lambak? Reklamo ni Daryl habang nilalakad ang bungkos ng mga puno sa harapan niya at biglang namulat ang mga mata. Natagpuan ni Daryl ang bato na nasisira. Agad siyang humiti nang makita ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata at binilisan ang kanyang mga hakbang. Tama ang Sean. Talagang mayroong isang pagkasira ng bato sa lambak. Ang mga ito ay dapat na isang sinaunang palasyo na ang gumuho at ang mga haliging bato na ito lamang na nasira. Nararamdaman ni Daryl na tila siya ay humakbang sa nakaraan. Pagdating sa lokasyon, ang mga diskarteng ito sa pag-ukit at sining sa mga haligi ay kahawig ng sinaunang dinastyang Tangsi. Nag-alook si Daryl sa paligid at bumulong sa sarili. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa hilagang silangan na kinaroroonan ng Sean kung saan itinago ang banal na kasulatan. 1, 2, 3. Ito ang pangatlong haligi. Ang banal na kasulatan ay dapat nakarapatan dito. Si Daryl ay lumuhod at naglabas ng isang pakete na nakabalot sa papel ng langis mula sa isang basag sa ilalim ng haligi. Agad siyang natuwa sa pagbubukas ng package. Ito ay isang librong natakpan ng dilaw na may nakasulat na mga salitang Supreme Mystery Script. Ang banal na kasulatan ay nagbigay kay Daryl ng isang kakaibang pakiramdam at ang isang solong hitsura ay sapat upang matukoy ang pagiging tunay nito. Sa wakas ay nasa kamay na ito ni Daryl.
Biglang naalala ni Daryl na ang Eternal Life Playset ay nagbigay ng peking banal na kasulatan sa Cult Master sa kanyang kaarawan nang makita ang dilaw na takip nito. Ang peking dami ay mayroon ding dilaw na takip. Ang mga kamay ni Daryl ay nanginginig habang nagpatuloy sa pagbukas ng banal na kasulatan ng walang pag-iisip. Naglalaman ang kataas-taasang mystery script ng isang malaking lihim. Ang sinumang nagawang tuklasin ito ay makakapag-isa at makontrol ang mundo ng martial arts. Ito ay isang kayamanan na labis na ninanais ng maraming mga magsasaka. Walang makakalaban sa pagbabasa ng banal na kasulatan at si Daryl ay hindi naiiba. Gayunpaman, nadismaya si Daryl dahil wala namang kawili-wili sa banal na kasulatan. Ito ay puno ng mga sikat na Taoist quotes at hindi isang solong martial art discarding. Damn it, saan ang lihim? Maaaring kailangan kong kolektahin ang lahat ng 7 dami upang makita ito. Boom! Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kulog na sinundan ng pagbuhos ng ulan. Sa wakas ay umuulan. Pinapatay ako ng init. Reklamo ni Daryl sa kanyang isipan habang mabilis niyang balot ang banal na kasulatan at naghanap ng masisilungan. Sa sandaling iyon biglang natigilan si Daryl. Napansin niya na nagulat siya na may ilang mga sinulat na lumitaw sa unang haligi ng bato pagkatapos nitong nanabasa ng ulan. Talagang may mga salita sa haliging bato na ito. Nag-usisa si Daryl at lumakad siya sa bato na haligi para sa maayos na pagtingin. 3, ako, 2, langit, bundok, banal na kasulatan, hari. Ano ang kahulugan nito? Ang mga salitang ito ay walang katuturan. Marahil kailangan itong ayusin muli? Malalim ang iniisip ni Daryl habang nakatingin sa mga haliging bato na nakakalimutang kumurap. Si Daryl ay naghahanap ng mga salita ng higit sa 0 minuto sa kanyang katawan na basang-basa mula sa pagbuhos ng ulan bago tuluyang umusad. Kumuha ka! Ang mga haliging bato na ito ay nakaayos sa pagkakasunod, sunod ng 9 Division 8 trigrams. Bulalas ni Daryl habang hinahampas ang hita. Dati, pinag-aralan ni Daryl ang The Geomancy of Yin at Yang kung saan naitala ang order ng 9 Division 8 trigrams dito. Ang order ay Heaven, Earth, Wind, Thunder, Water, Fire, Mountain, at Lake. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng katuturan nang basahin ni Daryl ang mga salita sa mga haligi sa ganitong pagkakasunod-sunod. Maingat na binasa ni Daryl ang mga salitang iyon habang nag-iingat na hindi makaligtaan ang isang solong isa. Nakasulat sa mga haligi na iyon ay isang natatanging pamamaraan sa paglilinang. Ang diskarteng ito ay hindi masusukat na advanced at sa sandaling na isagawa sa pinakamataas na antas, ang isa ay magkakaroon ng mga kapangyarihan upang baliktarin ang langit at lupa. Ang pamamaraan na ito ay tinawag na Grand Destruction Art. Binasa ni Daryl ang pangungusap at hindi mapigilan na lunukin ang kanyang laway. Hindi kailanman inisip ni Daryl na makakabulag siya sa isang diskarte. Parang hindi siya binasa ng walang kabuluhan. Ang mga salitang haligi ay nabanggit na sa pinakamataas na antas, ang Grand Destruction Art ay makakabalik sa langit at lupa. Paano ito naging possible? Napakahusay ba ng diskarteng ito? Pinatnubayan ng kanyang pag-usisa, si Daryl ay nakaupo na walang paasa. Lupa at sinunod ang mga tagubiling na itala. Sa mga haligi, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang panloob na lakas at nagsimulang linangin. Hindi. Sinasadyang nawala ni Daryl ang kanyang sarili sa paglilinang at hindi ko rin marinig ang malakas na ulan at umuungal na kulog. Mayroong 3 mga antas sa Grand Destruction Art. Ang isang diskarte ay natutunan sa mastering bawat antas. Ang pamamaraan na natutunan sa unang antas ng Single Finger Wonder. Ang pangalawang antas ay ang Mountainous River Art. Sa pangatlo at pinakamataas na antas ay ang Celestial Rotation. Lalong lumakas ang ulan habang dahan-dahang lumipas ang oras. Daryl ay ganap na nabasa sa oras na ito. Matapos ang hindi kilalang oras, biglang binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at umungal patungo sa langit. Umungal. Ang unang antas ay matagumpay na pinagkadalubhasaan. Umiti si Daryl at kasabay nito ay nakaramdam ng kakaibang mga enerhiya na nagmumula sa kanyang larangan ng enerhiya na kumakalat sa buong katawan niya. Ito ang paunang salita sa isang pag-akyat. Tulad na naisip ni Daryl na ganoon, naramdaman niya ang kanyang panloob na lakas na unti-unting tumataas. Level 3 Master General, Level 4 Master General. Halos tumalon si Daryl sa sobrang tuwa.
Hindi lamang niya pinagkadalubhasaan ang unang antas. Umakyat pa nga siya ng 2 level. Ang Grand Destruction Art ay totoong nakasisindak. Maaari lamang makabisado ni Daryl ang unang antas, ang single finger wonder sa kanyang kasalukuyang pagkaunawa. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ni Daryl, hindi niya maaaring master ang pangalawa at pangatlong antas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang mga lihim na pamamaraan ng mga haligi ng bato. Dahan-dahan niya itong master kung umuwi siya. Matapos kunan ng larawan si Daryl, sinira niya ang mga haligi gamit ang Ascension of the Nine Dragons. Nahulaan ni Daryl na ang pagkawasak na ito ay maaaring pagmamay-ari ng isang sinaunang sekta na kalaunan ay tumanggi at nawala. Ang pamamaraang paglilinang na ito ay ang natitirang item lamang at isinasaalang-alang ni Daryl ang kanyang sarili na maswerteng nadapa sa diskarteng ito. Gayunpaman, ang pamamaraan na ito ay masyadong malakas at ang mga kahihinatnan ay magiging mapinsala kung nahulog ito sa mga maling kamay. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na solusyon ay upang sirain ang mga haligi. Crack! Halos 100 mga haligi na iyon ang gumuho sa alikabok mula sa pag-akyat ng kapangyarihan ng 9 na dragons. Nagpakawala si Daryl ng isang nasiyahan ng ngiti nang makita ang eksenang ito at umalis. Sumamba siya sa isang taksi na bumalik sa lungsod at sinabi sa driver na nais niyang pumunta sa Milan Mall. Ang Milan Mall ay isang pambihirang tanyag na mall sa lungsod ng Donghai, kung saan ipinagbibili ang mga magarbong at mamahaling kalakal. Nais ni Daryl na bumili ng asset ng mga bagong damit dahil siya ay marumi at ganap na nabasa ng ulan. Ang driver ng taksi ay napakapalakaibigan habang ngumiti siya kay Daryl nang makita kung gaano siya basa at sinabi, "Binata, nasaan ka? Ikaw ay ganap na basang-basa ng ulan. Kagagaling lamang sa labas ng bayan at mayroon kahit saan upang sumilong laban sa ulan," sabi ng isang nakangiting Daryl. Inabot ng driver kay Daryl ang isang tuwalya. "Linisan mo ang sarili mo ng tuwalya ko. Hindi mo nais na makakuha ng isang malamig." "Salamat, Ginoo." Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Daryl habang kinuha ang tuwalya at pinunasan ang sarili. Ngumiti ang driver at tumango. "Buti na lang nakilala mo ako." Ang dalaga ng yaong pamilya ay ikakasal ngayon at ang trapiko sa Donghai City ay nasikip. Karamihan sa mga taksi ay nagpapahinga na kaunti lamang sa mga ito ang nagtatrabaho pa si. Tumawa si Daryl. Ang dalaga ng yaong family ay ikakasal. "Aling yaong pamilya?" Tumawa ang driver at sumagot, "Aling yaong pamilya ito. Hindi ka ba galing sa paligid dito?" Ang nag-iisang batang pamilya sa lungsod ng Donghai ay ang pamilyang nagmamay-ari ng antigong negosyo. Ang kanilang ginang na ikakasal ay walang iba kundi si Yvonne Yaong. "Sir, dapat kang magbiro." Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa at sinabi sa driver, "Kaibigan ko si Yvonne. Paano siya ikakasal kung wala siyang kasintahan?" "Ha? Kaibigan mo siya?" Inikot ng ulo ng driver at sinulyapan si Daryl bago bumuntong hininga. Ang taong ito ay maisuot na tulad murang damit. Paano niya nakilala si Miss Yvonne, naisip ng driver. "Dumaan sa bintana," sabi ng driver. Tumingin si Daryl sa bintana at siya ay agad tulala. Ang taksi ay naroroon ngayon sa isang mataong kalsada na mayroong hot air balloon na paikot tuwing 20 metro sa mga gilid ng kalsada. Sa bawat isa sa mga hot air balloon na nakasabit na mga banner na higit sa 10 metro ang haba. Ang mga salita sa mga banner ay nakakaakit ng pansin habang umaikot sila sa kalangitan. Ngayon ay ang masayang araw ng kasal ni na Miss Yvonne Yaong at Mr. Jeremy Langley. Nais sa kanila ng isang buhay ng pagmamahal at kaligayahan. Ang isip ni Daryl ay naging blanko sa isang iglap. "Maaari mong makita sa iyong sarili na hindi ako nagsisinungaling sa iyo, hindi ba?" Walang magawa na sinabi ng driver habang nagbubuntong hininga. "Hindi ko nga alam kung ano ang iniisip ni Miss Yvonne. Mayroon siya napakaraming suitors pa ang pinili niya kay Jeremy. Paano magiging angkop ang playboy na ito para kay Miss Yvonne?" "Itigil, ihinto ang kotse." Biglang sumigaw si Daryl na parang baliw. Screech! Narinig ang squeak ng mga gulong habang biglang nagpreno ang driver at mabilis na inihagis ni Daryl ang $100 pera bago umalis sa taksi. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawag si Yvonne.
Hindi pinalo ni Daryl ang paligid ng bush nang kumonekta ang tawag at bulalas. Yvonne, ako yun. Bakit mo ikakasal si Jeremy? Maaari kang magpakasal sa sinumang nais mo kaya bakit mo siya pinakasalan? Si Jeremy Langley ay kilalang kilala sa Donghai City. Alam ng lahat na siya ay isang playboy. Kinagat ni Yvonne ang labi at pinigilan ang sakit sa kanyang puso. Marahan siyang tumawa at sinubukang magsalita na mailundo na tono. Yup, magpapakasal na ako. Siguraduhin na dumalo ka sa pagtanggap sa kasal. Anong pagtanggap sa kasal? Ayoko. Nakaramdam si Daryl ng buzz sa kanyang isipan habang nakakuyom ng mga kamao. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ikakasal si Jeremy? Sabihin mo sa akin ngayon. Ew. Nais na pakasalan siya, kaya't huwag mo akong tanungin ng mga katanungang ito. Sinubukang pigilan ni Yvonne ang kanyang tono, ngunit maramdaman ni Daryl na ang sinabi niya ay hindi niya totoong damdamin. Yvonne, sabihin mo sa akin. Nagkakaproblema ka ba, kaya't wala kang ibang pagpipilian kundi pakasalan siya? Sabihin mo sa akin at kukunin ko tulungan ka, sige. Nabulunan si Daryl ng isang namamaos na boses. Sa sandaling iyon, hindi na ito mahawakan pa ni Yvonne at sumigaw, Daryl, tigilan mo na ang pagsasalita. Maaari mo akong tulungan, walang makakaya. Ikakasal ako kay Jeremy sa sarili kong kasunduan. Sa sarili mong pagsang-ayon? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl nang magsimula na siyang magliyad. Ang nababagabag na boses ni Yvonne ay nagmula sa kabilang bahagi ng telepono nang matapos ni Daryl ang kanyang mga salita. Binigyan ako ni Jeremy ng isang 9 resurrection pill kapalit ng pagpapakasal sa kanya. Parang oras na agad na nagyelo. Ano? Natulala si Daryl ng ilang segundo habang nakatayo siya roon sa gulat. Ito ay naka-out na si Yvonne ay nagbayad ng napakataas na presyo upang makuha ang siyam na muling pagkabuhay. Yvonne, handa kang isakripisyo ang isang buhay na kaligayahan upang mailigtas ako. Paano ka naging bobo?